Hello mga kababayan, bago po ako magpahinga, kasi nga may sakit ako, kasi masyado nang late nga po itong, nito kasi kahapon, puro brown out, hindi ako nakapag-vlog. Late na nga po itong issue na to eh. Pero, isi-share ko pa rin po ang aking opinion dito sa bagay na to. Ito po yung tungkol dyan sa Congress, sa House hearing, tungkol dito sa fake news issue ng SMNI na ipinakalat ni ka Eric Celis and Lorraine Badoy. Na ang nangyari nga po, noong first hearing, itong si Eric Celis ay inako niya yung kanyang pagkakamali at actually nagsorry siya. Nagsorry siya sa Kongreso, nagsorry siya kay Martin Romualdez. Dahil nga, peke, sorry, fake news nga po yung pinakalat niya. At idinadamay niya pa ngayon yung Senado na kesyo mayroong ang nag-forward sa kanya ng fake news ay taga-Senado. Which we don't think that this is a senator. This could be one of the employees in the Senate or basta taga-Senado, empleyado ng Senado. Na ito napapabalita nga po na ito daw na, hindi, actually, this is according to Lorraine Badoy, no? That itong si Eric Celis ay mayroon siyang long-time friend na nagtatrabaho dyan sa Senado. Na siyang nagfo-forward, smuggle out, smuggle talaga, ng mga information na nangyayari dyan sa loob ng Senado. At ipin-forward pa nga daw doon sa mga NPA. Now, mga kababayan, this is a very, very, very dangerous thing na nangyayari pala sa ating gobyerno. Na mayroong spy, rebel spy dyan sa loob ng Senado na nagpapalabas, nagfo-forward ng mga sensitibong issues na pinag-uusapan dyan sa loob at dinadala sa mga kalaban ng gobyerno. Is it not an issue of national security? At ito po, itong si Eric Celis, ayaw niyang ibulgar itong kaibigan niyang ito na nagtatrabaho dyan sa loob ng Senado na siyang nagpapakalat ng mga balita, whether fake or not. Pinoprotektahan ni Eric Celis na kanyang dating parehong dating NPA, or shall we say hindi dati, still could they still be involved in the communist insurgency. At ito pong ang gusto ko po talagang puntusan dito ay yung behavior, unbecoming behavior ni Eric Celis at ni Lorraine Badoy doon sa hearing. Una, alam kong napanood nyo na po lahat kasi nagkalat naman yung social media. I don't need to show the video here. Kasi napanood yan sa mainstream, nagkalat sa social media, sa mga ibang vloggers na nagpapakita niyan. Ang gagawin ko lang po yung opinion ko. Kung nakita nyo po doon sa video na itong si Eric Celis ay sobrang nagmayabang at naging bastos. Kumbaga, ikaw ay isang accused na tao
At sa harap ng mga nag-iimbestiga na dapat sana'y naging magalang ka at nag-practice ng humility, pero hindi. Nakikipagbalitaktakan. At alam nyo, nakakainis pakinggan kay Eric Celis. Ano ba yon? Nagmamagaling or nagbubobo? Sobrang masyadong nagmamagaling na parang nakikipagsabayan sa mga lawmakers na para na siyang itsurang lawmaker din kung magsalita. Isang tanong, one question, answerable by just yes or no. Ang haba po ng pasakalye. Di nga ba't may nairita na isang kongresista? Ang haba ng introduction ng mga highfalutin, using highfalutin terminologies, na para bang nagpapakitang gilas na sasabihin ng mga tao, oh, this is a potential lawmaker also. Or baka naman talaga may balak na tumakbo na senador itong si Eric Celis? Hindi kaya? Nagmamagaling masyado, akala mo kung sinong napakagaling na tinatapatan yung mga kongresista. Kung yung mga kongresista nga malumanay magsalita, pero ito si Eric Celis, mataas, nagmamataas ng boses, malakas ang boses, at talagang bastos po talaga. Bastos talaga. Tapos, ayaw na ngang sagutin kung ano-ano mga paligoy-ligoy pang mga salita. Hindi naman talaga niya i-expose yung source niya. Kasi, alam nyo, parang wala naman talaga kasing source. Biruin mo, mas pipiliin mong makulong, makontempt, kaysa i-reveal mo yung source. Masyado mong pinoprotektahan. Bakit? Kung masyado mong pinoprotektahan ang iyong source, you must have a hidden agenda of whatever sort. Di ba mga kababayan? Alam nyo, tingin ko, tatakbo ito, yung mga galawan po ni Eric Celis, ay parang may tipong gustong tumakbo. The fact na mas pinili niya, actually parang nagpresenta pa siya na i-contempt siya. Ikulong siya. Why? Ito na po ang mga kasunod na pangyayari. May nag-vlog dyan na kaysa gusto mag-hunger strike. What for? Halatang halata po ang galawan ni Eric Celis na gusto magpasikat. Gusto magpasikat. At itong pagkakakulong na to, na sarili naman niyang kagustuhan, dinidare niya. Dinare niya yung Congress na ikulong siya, i-contempt siya. O di pinagbigyan. Yung pala sana nga kung naisip ni Congress, hindi siya dapat kinontempt. Kasi dagdag sa kasikatan po O lalo pa ngayon, na aabutan sila ng Pasko at Bagong Taon sa loob ng kulungan, sa detention cell, o di parang mas lalong papabor sa kanila. Diba? Para bang sila ay, kagaya ng salita na naman ito ni Marlica, na kesyo sinusupil ang karapatan sa free speech. Ano ba yan? Nagmamagaling naman. Anong sinusupil? Kita mo na nga na fake news. Umamin na nga na fake news. Sinusupil? Palibhasa kasi masyadong biased. Biased. Dahil galit siya kay Martin Romualdez, so lahat ng tumitira kay Romualdez at sa Kongreso ay kakampihan niya. Bias. Ako po ayoko maging bias. Ang mali.
Kung tama, tama. Dahil ay ito pang pagpapahayag natin ng ating mga opinion ay para sa bayan. Wow. Feeling naman, ano? Hindi po, totoo. Hindi po maganda na tayo ay bias sa isang issue or bias sa isang tao. Doon po tayo sa tama, mga kababayan. Ngayon, itong ginawa ni Eric Celis, talagang sobrang pambabastos po. Na para bang akala niya hahangaan siya ng tao, magiging sikat siya. Mga kababayan, parang ipinakita lang niya na hindi pa siya nagbabago kung talaga siya ay, well, dating NPA, rebel returnee, hindi pa po nagbabago, mga kababayan. Umaandar pa rin yung pagkaraliyista, yung pagkarebelde. At kilos rebelde pa rin. Ngayon, mga kababayan, gusto po ba natin na ganyan ang ating maging isang opisyal ng gobyerno? Dahil halatang-halata naman po na mayroon siyang tinutumbok. Di ba malapit na ang midterm elections? Abangan nyo. Abangan natin, mga kababayan. Ang hula natin dyan, yan ay tatakbo. At kaya ngayon, ginagamit niya itong issue na ito para siya ay sumikat. Di ba? Ngayon, nung unang hearing, para siyang maamong tupa. Pero pagdating doon sa nagprograma ulit siya, naggagaling-galingan na naman at ang tapang-tapang na naman. At nung pangalawang hearing, pinapilanan niya yung pagiging matapang. Matapang ba o bastos? Biruin mo, nagsasalita yung isang congressman. Sinasabayan? Kabastusan, di po ba? Kasi sa formal na, dyan sa Cagayan, yan mga hearing ng mga lawmakers, may proseso. Kung gusto mo magsalita, di ba? Nagpapaalam sa chairman of the committee. Pero siya hindi. Barubal. Barubalan yung style niya at nagsasalita siya, tumayo pa. Nakikipagsigawan Nakikipagsigawan. Nakita nyo naman, di ba? Tama ba yun? Yun ba ang gusto nating maging, gusto ba natin na maging opisyal ng gobyerno? Ang ganyan. Wala na po sa tamang hulog ang kinikilos. At ito, nung dinala na siya, dala-dala siya sa detention cell, dahil siya naman ang nag-offer na siya ay i-detain, ikulong. Aba sumigaw pa siya ng tawagin niya na kangaroo court, yung kongreso. My God! Talagang sobrang kabastusan. Ewan ko lang po kung ano ang gagawin. Still, siyempre, yung mga congressmen, na ano yung pride nila, natural. Tinamaan yung pride nila na isang Eric Celis na iniimbestiga ng fake news peddler, tapos tatawagin silang kangaroo court. Mas lalo lamang po na pinapalalim ni Eric Celis ang kanyang kaso. Di ba? Galing-galingan. Ewan ko na lang kung saan aabot yan. Lalo pa. Dyan sila magpapasko at bagong taon sa kulungan. Tapos, ang next hearing niyan ay sa halos katapusan na ng January next year. O di ilang buwan sila aabutan dyan sa madidetain dyan sa Kongreso. Mahigit 1 buwan. Nako, at gagamitin nila yan na ang isyong yan para magpaawa sa tao. Now, pupuntahan natin ito si Lorraine Badoy naman. Kung si Eric Celis po ay nagmayabang at naging bastos, ito namang si Lorraine Badoy ay
nagpaka-liar. Napakasinungaling. Mas sinungaling at madrama. Biruin mo. Huling-huli po, huling-huli na nagsisinungaling tungkol sa kung saan ang gagaling yung ipinambabayad sa kanila na kesyo mayroong advertisers. Kung manunood po tayo ng SMNI, halos wala naman pong advertisement dyan. Meron ba? Hindi ko napapansin na may advertisement na dyan kumikita ang isang network. Pero ang laki-laki ng income ng SMNI. Ngayon, hindi niya nasagot. Kaya, dahil sa pagsisinungaling, siya din ay na-contempt. At ngayon nga ay nakakulong na. But, bago po siya dinala sa detention facility, nakiusap na magsalita at magdrama. Narinig na natin yan nung first hearing Yung drama niya na kesyo nalulungkot siya dahil ganito ang ginawa sa kanya ng Kongreso, na ang tatay niya ay dating congressman, na nung maliit siyang bata ay daladala siya ng tatay niya doon siya naglalaro. Ginawa po lang playground yung Congress. 1970s? 70s daw. 70s daw congressman yung kanyang ama. Congressman Badoy. Never heard. Anyway, 70s, ano pa lang siya noon? 3 years old. Or whatever. Kung anong edad niya. Siguro ka naman. Mga nasa siya, 40s. Yung pagdadrama po, my God, nakakairita po pakinggan. She is appealing to the, emotions. Emotions ng mga congressmen na, dahil sa yung tatay mo ay dating kabaro nila at ikaw ay dating naglaro-laro doon. Parang, nagpapaawa? My goodness. Ano naman ang kinalaman nun? Anong connect? Sorry. Ano naman ang connect nung paglalaro niya nung bata? Anong connect ng ginawa niyang playground ang batasan doon sa kaso ng pagsisinungaling? At akala niya maaawa yung mas lalo nga na may nairita. Nairita si Congressman Romeo Acop. Nagbabanggit pa kasi siya ng mga pagmamahal sa bayan. My goodness. Peke na pagmamahal sa bayan. Plastic. Napaka-plastic po ng mga taga SMNI. Yes. Hypocrites. All of them. Hypocrites. Pagmamahal sa bayan. Excuse me. Kung talagang mahal ninyo ang bayan, hindi kayo maninira at hindi kayo papanig sa isang drug lord at sa isang hindi nakikipag-alyado kayo sa isang sex trafficker sa kagaya ni Kibuloy. You know, of course you know who Kibuloy is. I don't need to itemize to the breakdown of his offenses. You know exactly what you are doing, you people in SMNI. You know exactly. Huwag na kayong magkunwari pa. Kaya nga dapat naman talaga mawala tanggalan ng prangkisa yung SMNI. Kasi kayo ay nakikipag-alyado sa mga murderers and drug traders at kung ano-ano pang mga kailigalan. And worse, you are siding with the traitors of the nation. Di ba? O ano? Sagot! SMNI! Tapag-tapangan din,
Mga kababayan, hanggang dito na lang muna kasi talagang gasgas na po ang aking lalamunan. Okay? Thank you for watching and I hope to see you in my next vlog. Okay? Bye. Peace.